Sa isang liblib na baryo, may kambal na magkapatid, sina Maria at Mara. Magkapareho ang mukha, pero magkaiba ang kapalaran. Si Mara ang paborito ng tadhana. Maganda ang buhay, masayahin, at kalaunan ay nakapag-asawa ng isang mayamang negosyante sa syudad. Iniwan niya ang baryo, dala ang pangarap na makalimutan ang madilim nilang nakaraan. Si Maria naman, naiwan kasama ang kanilang ina. Ang ina nila ay kilalang mambabarang sa lugar. Takot ang mga tao sa kanya. Marami ang nagsasabing kaya nitong magpadala ng sakit, malas, at kamatayan gamit lamang ang dasal at mga insekto. Lumaki si Maria sa lilim ng takot at bulong ng mga tao. At hindi nagtagal, pumanaw ang kanilang ina. Pagkatapos ng libing, natuklasan ni Maria ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Nandoon ang isang makapal na libro na kulay itim, mga kandila, bote na may lamang insekto, at mga kakaibang anteng-anteng. Sa kanya ito pinamana. Noong una, takot siyang hawakan ang mga iyon. Ngunit dahil sa lungkot at pag-iisa, unti-unti niyang binasa ang aklat. At natuto siya. Sa bawat gabing lumilipas, mas lalong nagiging madilim ang kanyang mga mata. Unti-unting humahaba ang kanyang buhok. Palagi na siyang nakaitim. Madalas siyang kausap ang hangin, parang may naririnig na iba. Hindi nagtagal, kumalat ang tsismis sa baryo. Baliw na si Maria, nagmana sa ina, may kakaibang nilalang sa bahay nila. Ngunit hindi nila alam, may mga bagay na talagang nakikita si Maria. Mga anino sa sulok ng bahay, mga boses na bumubulong sa gabi, at mga mukhang wala ng mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Isang araw, biglang dumating si Mara upang dalawin ang kambal niyang kapatid. Pagbukas niya ng pinto, napaatras siya. Halos hindi na niya makilala si Maria. Mahaba ang buhok, mapatla ang balat, nangingitim ang mga mata, at parang hindi na natutulog. May ngiti siyang hindi maipaliwanag, malamig at mabigat. Maria, ako ito. Si Mara, mahinang sabi niya. Ngumiti lang si Maria. Alam ko, sagot nito. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ni Maria ang mamahaling alahas ni Mara, ang makinis nitong balat, at ang masayang buhay na hindi niya kailanman naranasan. Unti-unting kumulo ang inggit sa kanyang dibdib. Bakit siya ang naiwan? Bakit siya ang pinag-iwanan ng mundo? Hindi alam ni Mara na habang nakangiti si Maria, may binubulong itong dasal sa isip. Kinagabihan, habang natutulog si Mara sa lumang kwarto nila, naghanda si Maria ng ritual. Kandila, salamin, at ang librong iniwan ng kanilang ina. Binasa niya ang isang pahina na bawal basahin ng baguhan. Isang kulam para magpalit ng kaluluwa. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagliyab ang kandila, at may narinig na sigaw mula sa kwarto. Pagmulat ng umaga, parang normal ang lahat. Si Mara ay nakangiti, pero ang tingin niya sa salamin ay kakaiba. Si Maria naman ay tahimik lang, parang nanunood. Hindi alam ni Mara kung bakit parang mabigat ang katawan niya, at hindi niya napansin na ang kanyang mga kamay ay nangingitim na. Sa kabilang banda, si Maria, na ngayon ay nasa katawan ni Mara, ay nakasuot ng mamahaling damit, nakangiti ng malapad. Tagumpay. Habang papalayo si Mara sa baryo, may bumubulong sa tenga niya. Boses ng kanilang ina, hindi mo maaaring lokohin ang dugo. Sa bahay, ang tunay na Mara, na ngayon ay nakakulong sa katawan ni Maria, ay nakikita ang mga anino. Naririnig niya ang mga boses. Unti-unti siyang nababaliw, at sa bawat gabi, may lumalapit sa kanya. Isang anino ng babae, kahawig ng kanilang ina. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa baryo ang isang babae, mamahalin ang damit, maganda ang ngiti, ngunit ang mga mata ay parang walang kaluluwa. Ngumiti ito sa mga tao, at sa likod niya, may isa pang babae na nakaitim, nakalugmok, at mahina ang bulong. Ako ang tunay na Mara, ngunit walang naniwala, dahil sa baryo na iyon, ang baliw, ay laging pinaniniwala ang sinungaling. Sabi nila hanggang ngayon, kapag may kambal na dumadaan sa lumang bahay, may maririnig silang dalawang boses na sabay na bumubulong. Kanino ba talaga ang katawan mo? Walang naniwala kay Mara. Sa baryo, ang nakikita nila ay isang babaeng nakaitim, gustosin, at tila baliw, habang si Maria, na nasa katawan ni Mara, ay mukhang matagumpay at maayos ang buhay. Kahit anong sigaw ni Mara, ako ang tunay na Mara. Tinatawanan lamang siya ng mga tao. Unti-unting nawala ang pag-asa niya. Hanggang sa isang gabi, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya sa gitna ng ulan. Nakaitim din ito, ngunit malamig ang titig. Hindi ka baliw, mahina nitong sabi.
Amoy ko ang kulam. Napatingin si Mara. Ang matanda ay kilala sa malalayong baryo bilang isang makapangyarihang mambabarang, mas matanda at mas malakas pa sa kanilang ina. Dinala siya ng matanda sa isang kabong nakatago sa gubat. Doon, ipinaliwanag nito, ang katawan ay parang bahay. Kapag pinalitan ng kaluluwa, may iiwan na bakas. Ipinakita niya kay Mara ang salamin na may itim na usok. Sa salamin, nakita niya ang kanyang tunay na mukha, nasa loob pa rin ng katawan ni Maria, nanginginig, at unti-unting nauubos. Kung hindi mo mababawi, sabi ng matanda, mawawala ka habang buhay. Ayon sa matanda, may paraan lang para maibalik ang lahat. 3 bagay ang kailangan. Isang hibla ng buhok ni Maria, dugo mula sa magkapatid, at ang librong iniwan ng kanilang ina. Ngunit may babala, kapag nagkamali ka, pareho kayong mawawala. Habang tinuturuan si Mara, mas lumalakas naman si Maria. Sa katawan ni Mara, natikman niya ang yaman, respeto, at pagmamahal ng mga tao. Ngunit sa gabi, may nararamdaman siyang malamig. Parang may nakatingin sa kanya mula sa salamin. Minsan, nakikita niya ang sariling anino, pero hindi sumusunod sa kanyang galaw. At doon niya naalala ang sinabi ng kanilang ina. Ang ninakaw na katawan, hindi kailanman magiging iyo. Dumating ang gabi ng bagong buwan. Bumalik si Mara sa lumang bahay nila, kasama ang matandang mambabarang. Sa gitna ng silid, inilatag ang kandila, asin, at salamin. Sa kabilang banda, ramdam ni Maria na may mali. Biglang namatay ang mga ilaw sa kanyang bahay. May bumubulong sa hangin. Bumalik ka. Nagkita silang muli sa lumang bahay. Magkapareho ang mukha, parehong nanginginig, ngunit magkaiba ang mata. Hindi ko na ibabalik, sigaw ni Maria. Ako ang dapat na nabuhay ng ganito. Sumagot si Mara, nangingilid ang luha. Kambal kita, hindi ka kaaway. Ngunit huli na, nagsimula ang ritual. Umihip ang napakalamig na hangin. Nagbasag ang mga salamin sa paligid. At biglang lumabas ang anino ng kanilang ina, mas malaking anyo, parang usok na may mata. Sinabi ng matandang mambabarang, isa lang ang maaaring manatili. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mara na ang tunay na kalaban ay hindi si Maria, kundi ang inggit na matagal nang nanirahan sa puso nito. Lumuhad si Maria, unti-unti siyang umiyak, pagod na ako, at doon nagliwanag ang kandila. Pagmulat ng umaga, natagpuan ng mga tao ang 2 babae sa lumang bahay. Isa ay nakahiga, tahimik, parang natutulog. Isa naman ay nakaupo sa harap ng salamin, umiiyak ngunit nakangiti. Sabi nila, bumalik na raw ang tunay na Mara. Ngunit mula noon, tuwing gabi, may naririnig siyang mahinang bulong sa salamin. Hindi pa tapos.